Si Colonel Francel ng Armed Forces of the Philippines siya yung spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, yung babae na si Colonel Francel Sinabihan niya si Mao Ning. May sinabi siya na meron siyang sinabi kay Mao Ning Talagang matigas din tong babaeng to, no, si ating spokesperson ng AFP Ang sabi niya kay Mao Ning, tingnan mo. Natatakot ka ba? Baka bombahin namin yung barko nyo. Makalamera ka talaga. Ayun ang sabi ni Colonel Francel kay Mao Ning ng China. So itong ating bibigyan ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism at kung ano man inyong mga saloobin dyan, please pwede rin kayo mag-comments dyan. Ngayon, kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please subscribe din kay Melbs Castle. So itong video na to sa kanya, bibigyan natin ng reaction video kasi ito yung napakainit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam niyo naman ang West Philippine Sea, di ba? Na talagang pilit na inaangkin ng mga Tsekwa. Itong mga China na to, nakakabwisit talaga. So umpisa na natin to mga kababayan. Naprapraning na naman ang China. Sino bang hindi magpapanik? Nawawala na naman ang Typhoon mid-range missile ng US Army. Pinaniniwala ang nereposition to o inilipat ng ibang base militar. O pwedeng inilipat sa Taiwan, posible ring dinala sa Subic Naval Base. Alam nyo na, sakaling lumala ang harangan sa Bao de Masinloc, mas mabilis malulaunch ang missile para pasabugin ang barko ng China. Ito ang maganda sa strategic missile o pwede mong ilipat ng hindi nalalaman ng kalaban. Dito mahihirapan kasi ang Chinese PLA Navy na madetekto at madisarm. Kaya ngayon, alma na naman ng almatong si Bao Ning. Kasi itong ating Armed Forces of the Philippines, meron tayong na Typhoon missile. Ito yung kinatatakutan ng mga incheck, no? So, ang ginawa ng Armed Forces of the Philippines, inilipat sa ibang pwesto. Sa mga siyempre, sa mga secret na lugar, kasi pang military yan. Kaya ito si Mao Ning ng China, ito nagngangawa na naman. 中方已经多次阐明了坚决反对的严正立场。我想再次强调，非方引入中导系统这一战略性、进攻性武器，制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛，是非常危险的举动，也是对本国和东南亚各国人民、对地区安全极不负责任的选择。再次敦促非方正视地区国家和人民的呼声，尽早纠正错误做法。 按此前公开承诺，尽快撤走逼封中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 Agad pinalagan. Tingnan naman ito mga China na to, no. Kunting sila nga napakadaming missile, no, mga pang-military, mga modelong mga kagamitang pandigma, no. Samantalang itong ating armed forces, samantalang itong ating armed forces ngayon pala nagde-develop o ngayon pala nagpapalakas. Pero itong Mao Ning na to, itong Mao Ning ng China, no, panay ang ngaw-ngaw na. Napaghahalata na ito ay takot talaga na makipagdigmaan itong China. Kasi nga ilan-ilan pa lang naman ang ating mga modelong armas, di ba? Tingnan mo, panay ang ngaw-ngaw. Talagang takot lang talaga. Hanggang pananakot lang talaga ang alam nila, no? Kaya nga kung panay ang ngaw-ngaw nila nagkakaroon tayo ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines, no? Diba? Panay ang ngaw-ngaw. Wala naman talaga silang pakialam, no? Kung magkaroon tayo ng mga missile. Ano naman pakialam ng China, no? Yan ni Colonel Francel Margaret Padilla, babae sa babae. Dito niriltok ni Colonel itong spokesperson Mao Ning. Huwag kang pakialamera. Wala kang pake sa nais gawin ng AFP at US Army. Hindi rin tayo pwedeng diktahan at utos-utusan ng China.
Mind your own business, Maui. Yun. No single entity who can dictate how we would do our deployments in terms of our defenses. It's an inherent right of every state to heighten and strengthen their defenses accordingly. How we would go about it is for us to freely do, no? So walang pwedeng magdikta sa atin how we would do it. Dagdag pa ni Colonel Padilla, pwenesto to sa mainit ang usapin ngayon. Kaya posible at malaki talaga ang tsansang sa bawat masindok to nakatutok. Dahil anytime talaga magkakaroon dyan ng pagkaan. Patuloy rin kasing pinipilit ng China Coast Guard na manghimasok dyan eh. At nasa South China Sea, labas ng West Philippine Sea ang master ship ng China. Ramdam ng AFP na babalik to at may masamang balak. Sense of their ships who are also missile capable are also highly dangerous, no? And they also have mga islands artificial islands in the South China Sea altogether, no? Na meron din mga militarized na and missile capable din. So let us not hone in on the capabilities that we are building as a nation, because it is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances, and no other nation can question that. Daming missile system ng China pero takot sa mid-range missile ng US. What if kaya magkaroon pa tayo ng long-range missile o nuclear missile? Eh di nagkagulo na sa China. Kayo, anong masasabi nyo dito? Komento sa baba, salo. Tingnan nyo naman mga kababayan teka. Tingnan na, kukunti pa lang ating mga missile system Panay ang gawa na nito itong mga taga-China, no. Lalo pa kaya kung napadami pa natin ang ating mga missile. Sa mid-range missile na Typhoon missile kinakabahan na sila lalo pa kaya itong pag naging modernize ang ating Armed Forces of the Philippines. Kaya nga itong China, no, halata naman na takot na takot maipag-gera. Hanggang lang sila pagbababanta pananakot. Tingnan nyo yung kanilang monster ship, no. Panay ang lang naman niya, panay ikot lang naman sa malapit sa ating teritoryo, pero hindi sila nanggugulo. Kasi nga takot naman talaga sila, no, na makipaggera. Alam nila na maraming mga kakampi ang Pilipinas, mga ally forces natin sa iba-ibang bansa na malalakas ang militar. Kaya hindi basta-basta gagawin na makipaggera sa Pilipinas. Okay, no? So guys, no? So hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please huwag kalilimutan like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo tapos.